po, nasagot na po yon. Yung saan ba talagang exit natin sa about cross-country hiring, nasagot nyo na po yun na kailangan manatili tayo dito sa Saudi para ang exit natin Saudi, hindi Pinas. Tama po ba? Opo, engineer. Alam niyo po, pag umenter kayo ng Pilipinas, hindi po tayo dumaan sa agency, hindi tayo dumaan sa POA po. Hindi dumaan yung employer sa POA, sa Polo, para kumuha ng job order. Ang daming reklamo yung employer dito po. Yung Polo, yung job order. Kasi po, pagka nandyan po kayo sa labas ng Pilipinas, hindi po kayo sakop ng POA rules. Yung mahigpit na kailangan may Polo, kailangan may OEC, kailangan sa agency, yung sa Canadian Embassy, ang tagal, ang haba ng pila, ang istrikto, may iwasan po natin. Hindi po kayo makakapunta rito pag nasa loob kayo ng Pilipinas, pag hindi tayo dumaan doon kasi wala kayong OEC, hindi kayo po makakalabas doon sa OFW lane, doon sa NAIA. Kailangan po from Riyadh or Dammam International Airport to Canada, direct cross country po. Yung naman po tungkol sa contract niyo po dyan, basic question yan, nag-aalala po yung mga kapatid natin. Kasi, sir, alam nyo yung nalaman ng employee na kapatid natin Pilipino rito, sinumbong ako, nag-apply ako sa Canada, yung employer natin, gusto ko i-terminate. Alam nyo po, under contract kayo kahit 2 buwan pa lang pa kayo dyan, pwede namin po kayong tulungan na mag-apply po rito. Bakit po? Porque nagmi-meeting po tayo ngayon, gumagawa po tayo ng papel nyo, hindi naman po nangangahulugan kinabukasan o next month, iiwanan nyo na yung trabaho nyo dyan, pupunta na kayo sa Canada. Hindi ba ho? It takes time pagka gumawa po tayo ng papel. Sa Pilipinas, again nga, more or less 1 taon eh. Pero hindi nangangahulugan, 1 taon din dito. Hindi, mabilis dito. Sabihin nyo po yung employer nyo, wag sila pong mag-alala. Hindi po namin iiwanan yung trabaho namin dito, under contract kami. Nang basta-basta na, porque gumagawa kami na hindi kami aalis, sabihin niyo po sa kanila. Dahil po, gagawin po natin na smooth transition, smooth deployment. Una po, staggered deployment. Hindi kayo sabay-sabay, 100 kayo, hindi kayo sabay-sabay pupunta sa Canada. Staggered, patatlo-tatlo, padala-dalawa, palima-lima. At saka pangalawa, hindi po kayo aalis po dyan hanggang hindi po tayo nagpapaalam ng 1 month or 1.5 months before para makahanap po yung employer nyo dyan ng kapalit po sa inyo. At hindi po kayo pupunta sa Canada kahit may ticket na kayo, may visa na kayo, etc. kung hindi dumadating muna dyan yung papalit po sa inyo. Kaya sabihin nyo sa employer nyo po, huwag kayong mahiya sa employer nyo na mag-apply dito, huwag kayong matakot, etc. para ipaliwanag nyo ng mabuti po sa kanila na hindi naman again namin iiwanan yung trabaho namin hanggang hindi nakakadating yung papalit sa amin dito. Protektahan namin at all cost yung ating trabaho rito. Isa pa po, yung tungkol sa employment contract, engineer, kayo po, mayroon tayong standard terms ng ating contract po dyan, limbawa 2 years, kahit 1 month o 2 months pa lang po kayo dyan, pwede kayong mag-apply. Bakit po? Ganito po yan. Di ba po, nakita nyo yung standard terms ng kontrata nyo po dyan. Halimbawa, this employment contract shall be in effect for a minimum period of 24 months. Halimbawa po, 2 years from the date appearing therein, below. Ito po ang nakalagay pa dyan. Unless sooner terminated by either party, yung employer o kayo, after 30 days or 45 days prior written notice. Kaya pwede po kayong mag-apply dyan kahit 2 buwan pa lang kayo o 5 months dahil mayroon naman kayong 45 days o 30 days prior written notice para makahanap sila ng papalit sa inyo. Ano ba po? Sir, by the way, sir, kinagagalak namin na sabihin sa inyo yung ni-request nating taga-media, dumating na po si
Mr. Dinan Aranyan. Pwede mapan yung camera doon. Oo. Para ma-recognize, sir. Lapit kayo, sir. Pwede ma... Dumating na po siya, sir. Pakikaway lang po, sir. Pakikaway lang para makita siya. Okay. Hi, Mr. Dinan Aranya. Maraming salamat po sa inyong salamat po. Okay. Ano yung pangatlong question natin? Ano, hanggang sana siya?